Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading tayo for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Love can touch us one side and last for a lifetime and never let go till we're gone. Loved us when I loved you. One true time I'll hold you. In my life will always go on. Sa ngayon, mahilig ka mag-introspect kapag isa or naging aloof ka. Gusto mo ng alone time. Gusto mo pag-isip-isip. Mapag-isipan ng maigi, ng gusto. Yung about sa'yo. Ano yung mga plano mo sa buhay. Ano yung gusto mangyari sa buhay mo. Pwede mga ganun ba? Mag-introspect ka. May mga inaalam ka. Maybe pati sa sarili mo din. Lalo sa sarili mo. Sa pagkatao mo. Sa mga possibilities. Sa mga nangyayari sa paligid. Parang ano ka ba? Yung aloof pero obserba. And you have the ability to see the things or situation or anything na nakakover or hindi basta-basta makikita ng iba, hindi mo obserba ng iba kasi may owl dito. Pero hindi mo naman kino-close yung boundary mo. You're open for this, yung magkaroon ng collaboration, teamwork, pag-uusap, o you can work well in a team. Magaling kang magbigay ng suggestion o magaling ka sa isang field or kung saan ka man magaling. And maybe there are people na na-recognize ka. Yun nga lang parang hindi ka nagsiset ng healthy boundary. Hindi ka naglalagay ng healthy boundary. Parang kulang ka ngayon sa self-love and self-worth. Pero babago naman yan. Kung may gusto kang makausap na ino-open mo yung boundary mo para magkaroon ng pag-uusap sa inyong dalawa, communication, pagtutulungan, collaboration. Ano pa ang about sa'yo? Upright Baton, Two of Pentacles. Yun lang ay hindi. Two of Pentacles. So, the Two of Pentacles in reverse here. Nagtagumpay ka na hindi ka na mag-juggling. Hindi ka na yung unable to decide. Yung nahirapan mag-desisyon. Yung nahirapan maggawa ng desisyon o gumawa ng move kasi parang nag-hold back na. Alam niyo parang atras abante o kaya ay walang nagawa dahil nagja-juggling, parang ganun ba? And instead na may mag-pursue, may nagawa na hindi tuloy nagawa dahil nag-juggling. Pero nagtagumpay ka, no? Ayun, no? Because of your bravery and eagerness na maka-get out from this, no? Sa pagja-juggling. Ayan. Anong guide dito ngayon? Angels ba? Yeah, angels.
Anong message ng angels for you? Uy! Yan ang magdadala ng fortune sa'yo. Ayan, angels. Parang it's time for you to move in a new home. Or, kasi nakatutok sa bahay, bahay, yung yung araw, ayun, bahay talaga. Sa bahay siya nakatutok. Or, bubuo ka na ng sariling pamilya. Pwede din ganon. Or, magkaroon ka ng bagong bahay. Lilipat ka sa bagong bahay. Suswertehin ka na makalipat ka sa bagong bahay. Related sa bahay. Kasi dyan nakatutok sa bahay. No? Or, mag-improve yung home life mo. Or, makapagpagawa ka ng bahay. Makabili ka ng bahay. O manalo ka ng bahay sa mga bunot-bunot. May mga ganyan na. Hausin lahat. O kaya ay merong bahay na naka-prepare na titirhan mo. Na pin-repair na ng angels for you. Pwede ganun. Hindi. Hindi. May bahay ka na lilipatan. Ganun ba yan? Wait lang Bahay. Kasi, sorting ka na magkaroon ka ng bahay o may bahay kang lilipatan. Pwedeng ganon. Hindi. Hindi na may bahay ka na lilipatan. Magsasama na kayo ng person mo sa bagong bahay, sa bahay ng person mo, mga ganun ba? Magsasama na kayo ng person mo sa bahay ng person mo. Yan. Magsasama na kayo ng person mo sa bahay ng person mo. So, bahay pala yan ng person mo. Doon ka titira na sa bahay ng person mo. Dahil, maaaring nakadistinto kasi Wheel of Fortune. Nakadistin ba yan? Nalilipat. Natitira ka sa bahay ng person mo. Kaya may Wheel of Fortune Yeah. Parang naka-arrange na to. Parang, it's meant to happen. Ayan. Na, doon ka natitira sa bahay ng person mo. Related sa bahay ng person mo pala to. Ano yung tsura ng bahay ng person mo? Parang ganito. Ganun talaga. Hindi daw. Hindi daw ganyan ang bahay ng person mo. Parang lang yan, sa picture lang yan Sample lang yan. May bahay, ganun. Pero hindi ganyan ang bahay ng person mo. Hindi katulad nitong nasa picture. Tingnan nyo sa picture. Yan ang bahay sa picture. Hindi clear sa video. Yan. Pero, simple lang. Pero, maganda na din. Parang maliwalas pagka ganito. So, may mga puno pa. May mga prutas. Ayan Ang ganda. Hindi ka pala maglilipat. Lilipat ka ng apartment o sa probinsya o bahay, sa ibang bahay. Kundi, doon ka natitira sa nakadistined na tirhan mo na bahay. Yung bahay ng person mo. Doon kaya magsama. Ang ganda. Ano bang maging buhay mo doon sa bahay ng person mo? Anong magiging buhay mo doon sa bahay ng person mo? Anong klase ng buhay maging buhay mo doon? Respetado ka, trato ka ng may respeto, maayos, masagana yung maging buhay mo doon, Queen of Pentacles or Queen of Diamonds to. So, maging komportable yung buhay mo, maliwanag, mayaman, kasi Queen of Diamonds You can build business, master builder, para bang maging master builder ka, you can able to establish or put up your business or makapag-build ka ng any source of income, you can build any streams of income, and pwede ding makapagpundar ka ng mga assets, properties, mga ganon. Mayaman at liwanag at positive to guys. So, mayaman, stable, komportable maging buhay mo dun. At respetado ka. Ayan. Nirespeto. Kasi lady mataas yung status. Ganon. Like, Lady Diana, di ba? Mga ganon.
Para bang noble yan, yung lady. Basta respetado ka, lady, kaya lady. Hindi ka binabastos, hindi ka dinidisrespect, kundi nirespeto ka, no? Mataas yung tingin sa'yo ng tao. Para bang noble, parang ganun ba? Uy, may the lovers. There's a union na mangyayari. Union sa bahay ng person mo. Charot. Ay talagang magsasama naman talaga kayo sa bahay ng person mo. Ayan. Sino yung person na yan? Na doon ka titira sa bahay niya? Ten of Pentacles. Ten of Cups pala to. Ito yung mapapangasawa mo. Ito yung bubuo kayo ng gantong pamilya. Ten of Cups. Sa kanya ka maging fulfilled, happy, contented, satisfied sa buhay. At marunong makontento to sa'yo. Maging fulfilled. Basta ganun, maging fulfilled, and satisfied kayo sa feeling ng isa't isa. Yan ang mapapangasawa mo, yung tao na to. Ten of Cups. Yan ang nakadestin na mapangasawa mo. Yun. Yan ang magte-take ng action. Of course, yan ang nakadestin na maging partner mo o mapangasawa mo. Kasi meron pating dito, Wheel of Fortune kanina. Maging maliwalas, komportable yung buhay mo, peaceful, talagang maging harmonious yung inyong pagsasama. Masarap ang buhay, walang stress, walang problema, parang ganun ba? Malaman yung isa't isa. Ano pa, ang energy ng person na yan na doon ka titira sa bahay niya. Anong energy niya? Queen of Wands. Ay, so brave. Parang nakaka-intimidate lang yan sa iba yung kanya energy kasi brave, no? And attractive tong person na to. Attractive. O kung may pamilya siya, masaya yung pamilya niya. Kontento siya, no? Kasi may Ten of Cups. Pero, kung wala naman, ay, kunwari, wala siyang sariling pamilya, ay, yung family niya, na nanay, tatay, magulang, mga ganun, yung kapatid niya, mga ganun, basta masaya yung pamilya nila. Contented siya, ganun pati, kasi may Ten of Cups dito. Queen of Wands. Positive, a positive person. A good-looking person. Someone brave, goal-driven, active, energetic, passionate, charismatic. Kilala ka na ba ni Queen of Wands na yan? Hindi? At baka may nangyaring ending o may nag-end sa inyong dalawa. Or, kasi may death card basta kilala ka niya. O nasaktan siya sa'yo, pwede din. O nasaktan ka niya, may nangyaring ending. Death of a relationship. Ano naman ang feelings niya sa'yo ni Queen of Wands kasi kilala ka niya. Ngayon, ano feelings niya sa'yo ngayon? Upright. Upright mo itong Six of Swords. Upright. What's the Six of Swords here sa feelings na sa'yo ni Queen of Wands ngayon? Hindi mabigat yung loob niya, no? Na nakunin ka kasi may pag-alis, nakadalhin ka
nadalhin ko talaga, no? Hindi. Na magsama kayo. Sama. No. Gusto mo yung pag-alis. Hindi mabigat. Magaan yung loob niya sa'yo. Parang hindi stressed. Kalmado lang yung isipan niya. Heal. And hindi mabigat, walang baggage kasi nakapag forgive siguro, or na-release niya na yung resentment kung meron man siyang resentment dati, or negative emotion or negative feelings or anger, old anger, na-release niya na yun, natanggal na. Ready na siya for a new beginning. Kasi may the Tower in reverse dito. And magaan na yung loob niya, makasama ka. Makapiling ka, mga ganun. Hindi sa magaan na yung loob niya, makasama kayo. Kundi, parang healed kasi color green. Ayun, oh. Hindi na mabigat yung nararamdaman niya sa'yo. Parang, naano na kasi, na-heal na siya eh. Na-relax na, na-calm na yung mind niya. Na-release na yung mga baggage, yung old anger. Yun. Yun talaga. Ano pa, parang na-harmonize na nagkaroon na ng balance with the number 6. Ready na siya for a new beginning. To walk on a path with you. Yeah, to walk on a path with you. Ayan. Pero clarified by 7 of Wands. Pero daw, to walk on a path with you. Or to, parang lumilipad naman dito nung nakasakay sa broom. Basta to walk on a path with you. Ayan. Anong iniisip ngayon ni Queen of Wands na yan? Madami siyang iniisip. Parang nalilito. Hindi naman siya nalilito. Madami siyang iniisip. Siguro may tungkol sa love life. May tungkol sa mga pangarap niya sa buhay. Iniisip niya lang yun eh. Pagdating sa'yo, anong iniisip sa'yo ni Queen of Wands na yun? Na you're in separation right now. Yeah. And gusto niya magkaroon ng new beginning. Tama. Yun o. Isip siya ng isip. Kaya ang dami niya iniisip. Iniisip niya na you're in separation right now. Kasi 4 of Wands in reverse. Hindi stable. O kaya hindi stable yung kung ano meron kayo na connection nyo noon or relationship. Hindi stable. Gusto niya mag-umpisa kayo ng relationship na nag-grow, may growth, ayun o. Ayun, may growth o. Natuloy-tuloy na nag-grow na hindi tumitigil sa pag-grow yung umpisa ninyong relationship. Ano ang balak ni Queen of Wands na yun sa'yo ngayon? Strength in reverse. Ang wag maging ma-pride. Pwede? Ma-pride ba to? Kasi, ang wag maging ma-pride. Ang wag maging mailap pati, for sure. Ang wag maging mailap, no? Ang wag maging mailap. Maging kalmado lang. Maging relaxed. Kasi clarified by temperance. Wag maging aggressive. Wag maging mailap. Instead, para bang, alam niyo, hindi nakaka-intimidate yung kanyang energy ba? Calm, relaxed. Na nasa ganun ay hindi ka ma-drive away.
Hindi, hindi ka ma-threaten, hindi ka ma-intimidate. Kaya impress, oh. Instead, na-attract ka pa niya. Yung ganun. Ano pa, ang next move ni Queen of Wands towards you. Nagtitake na action to si Queen of Wands. Knight of Wands. Kahit may hadlang pa, kahit humaharang pa si Satanas, Mari Satanas to, itong dragon, ay pupurso ka pa rin at ipupurso. Maging, maging porsigido talaga na ipurso ka. Or, ang mag-reach out sa'yo, ang kontakin ka, o ang puntahan ka. Ayan. Ano naman ang ini-embody mong energy ngayon? I thought. Nakaka-inspire for sure. Ikaw, mag-isip, no? Or idealistic ka, malalim ka mag-isip, o stable ka mag-isip. Parang na-inspire ka ng mainiisip mo, gano'n. May mga naisip ka na naging productive. Your mind is powerful kasi may dragon dito. Your thought is powerful. Pwede din ganun. Ano naman ang dreams and goals mo magagrant? The Hangman. Ang ma-chain, matali, wala nang magawa na deceit and scheme sa'yo. Hindi. Pangungontrol sa'yo. Wala nang magawa pangungontrol. Hindi. Pang-harm. Pang-harm. Hina-harm ka pala ng tao na yan. O ng mga tao kung madami yan. Yung hindi na sila makagawa ng pang-harm sa'yo, na matali na sila para hindi ka na nila ma-harm. Isang person man to o marami o ilan lang. Yung matali na sila, mabind, chain, stagnant, na hindi na sila makapang-harm sa'yo. Yan. Ano pa? Ang next na mangyari sa buhay mo niyan. Upright ba yan? Yes. Page of Swords. So, what's with the Page of Swords here? Ay, upright ba tong Knight of Cups? Ang may maging courageous na ipurso ka, na mag-offer ng cup of love sa'yo. Kung nakita niyo may pating, yan na yung person na yun for sure. Kasi kahit may balakid, may danger, may panganib, no? May pating ba dito sa ilalim sa dagat, Pero, gumagawa siya ng paraan niya para lang mag-reach out sa'yo, para lang ibigay yung umasend sa'yo gusto niyang ibigay at isend, para lang ma-offer itong cup of love niya sa'yo. Ganun, para lang masabi niya yung feelings niya sa'yo, para lang makapag-propose, pwede din ganun. Kung ano man yung cup of love na yun, na i-pursue ka niyan. Ano naman ang next na mangyari sa buhay mo? Pwede din madami to, o ilang tao, o siya na yon. Hindi ka na mag-overthink, hindi ka na may stress pa, kakaisip ng mawalang kwenta. Hindi na ma-atake yung isipan mo, may ma-source dito. Ibig sabihin may na-atake sa isip mo, maybe lately, na-atake nila ng mga psychic attack. Psychic attack, may mga nasa psychic attack sa'yo. Ano ba yung pansa-psychic attack sa'yo? Intentional ba yun para i-harm ka? Intentional, yes. Continuous yung ginagawa nila yon. Intentional. Actually guys, hindi naman talaga psychic yung mga nakapang psychic attack. Ano kasi yan nagsisend yan sila ng energy nila, yung nakapang psychic attack. Kasi
na-influensya nila yung psyche mo, yung kung tawagin psyche, kaya nga psychic attack. Yung psyche or psyche ba yung tawag doon na iba? Psyche yung pagkarang, o psyche, yung tinatawag na psyche. Yung iba, ang tawag nila dyan sa Ilonggo, minsan narinig ko psyche daw. Pero psyche, ang alam ko na pag-pronounce yan, yung tamang pronunciation dyan. Your psyche, kaya psychic attack. Pero hindi ibig sabihin na psychic na yung nakapang psychic attack. O, akala ng iba, pag nakapang psychic attack sila, psychic na sila. Hindi po ganon. Hindi ganon. Yung psychic ay is research na lang. No? Matagalan tayo pag-explain ko pa. Pero yung mga nakapang psychic attack ay hindi po yan sila psychic. Kaya tinatawag na psychic attack kasi na-influensyahan, nakokontrol, na-harm, nasenda ng mga nila ng mga negative energies, bad energies nila yung biktima nila. Yun. At yung mga nakapang psychic attack, puno ng negativity yan. Parang nang-intrude sila sa energetic field or sa psyche ng isang tao. Yung kanilang thoughts and emotional toxicities. That's why tinatawag na psychic attack. Yan. Yan po yun ha. So, i-research na lang din kung gusto yung maintindihan ng mas malalim. Kung ano yung psychic attack, no? About sa psychic attack at tungkol sa kung ano talaga yung psychic. Yung mga tinatawag na psychic, yung totoong psychic. Ang mga psychic ay may mga psychic abilities yun. Like, yung nagkakaroon ng vision. Yung merong perception. Clairaudience ability. Yan ang mga psychic. Yung merong mga clairvoyance ability. Medium ability. Ano pa? Dami pa yan. Ganon ang psychic. Pag psychic ka, makikita mo nga sa perception mo, sa vision mo, kahit nakapikit yung mata mo, kahit tulog ka o half tulog ka, in a trance state, kakaroon ka ng vision yan. Pagka, kunwari, merong mga elementos paligid mo, makikita mo, kahit tulog ka pa, kahit in a trance state ka, kahit nakapikit yung mata mo, makikita mo nga sila, as in, klarong-klaro sila. Elemento man o spirits or fallen angels, makikita mo yan, gano'n ang psychic. Yan. Pero pag nakapang psychic attack ka, hindi ibig sabihin ng psychic ka na. Okay? Dalasan, yung mga nakapang psychic attack ay punong-puno ng frustration, negative emotion, emotional toxicities. Para man toxic yung kanilang buhay. Punong-puno ng evil energies. Yan. Puno ng inggit, mga ganon. Yan. At yun na nasisent nila dun sa mga sinapsychic attack nila. So, kung sensitive yung aura mo, like empath, ay mapiktuhan ka. Lalo kung wala kang shield. Yan din ang nakakaano din sa akin, yung psychic attack kasi di ba sensitive din ako kasi ganun pag mga seer kasi mga sensitive. Seer ba ang tawag doon? Basta yun alam ko. Ano naman ang next na mangyari sa inyo ng person mo na yan? Upright ba to? 5 of Pentacles? Yeah? May makaramdam ng na left out in the cold ba? Na nagrusa talaga siya. Si person mo na yan. Yan. Na parang tinalikuran mo na. Ganon.
nalimutan mo na, umalis ka na sa connection nyo, ganun ba? Kaya mag-effort siya? Hindi dahil sa ganun. Ano yun, kung kaya, pag nag-effort siya sa'yo, tuloy-tuloy na, kasi may, ano dito Hindi. Clarification lang kasi to. Pero, minsan ay makuhaan pa rin to ng ano. Ganun ang maramdaman niya kasi, ano yan, sinapsychic attack din siya. Pwede din kasi, kasi sinapsychic attack din siya. Sinapsychic attack din siya para makaramdam siya ng fear, para maging exhausted siya, madrain yung energy niya, para mag-suffer siya. Sinasadya niya na yung psychic attack. Iba po ang psychic sa tao nakapang psychic attack ha, magkaiba po yan. Explain ko na. Baka kasi, ang sabihin ng iba, psychic na pag nakapang psychic attack, hindi po. Ang psychic ay may mga psychic abilities yan. Yung mga nakapang psychic attack, puno ng negativity, emotional toxicity, inggit. Ganun ang kanilang aura. Puno ng ganun. Kaya, mga intruder ba sa energetic field ng iba? Kakaroon ng intrusion ng energy nila. No? Ng inflect sila ng influence sa kanilang energy doon sa kanilang biktima. Ayan. Yan po yun ha. Hindi sa pinagtatanggol ko lang ang mga psychic, no? O yung may mga psychic abilities, kundi pinapaintindi ko lang para klaro. Para malaman yung totoo, ano talaga, no? Kung ano yung psychic attack na tinatawag. Para maklaruhan yung iba na hindi pa alam yan. Okay? So, ano yung next na mangyari sa buhay mo? The High Priestess in reverse. Hindi ka na magagawa ng, manifestation ng iba. Manifestation. Hindi. Spiritual ng iba. Spiritual. Kasi High Priestess in reverse. Mga gumagawa ng spiritual ba ng mga tao. Hindi ka na nila ma-atake ng spiritual, hindi ka na nila sindan ng atake na spiritual. Ayan. Yung mga High Priestess na to in reverse. Ano pa? Ang next na mangyayari kaya sa inyo ng person mo na yan? Upright ba tong Queen of Pentacles? Maging uncomfortable, unstable. Maybe it's challenges, mga ganon. Pero, itong person may prosigido naman talaga yun. And, ano pa ang next na mangyari sa inyo ng person mo na to na mag-pursue sa'yo? Matatagumpay yan kahit may mga challenges, kahit na parang uncomfortable dadaan sa ganung situation, ano, parang maging uncomfortable, gano'n naman talaga bago maging okay ang lahat. Or parang may ups and down, or parang minsan pa parang hindi favorable yung situation, no? Pero at the end ay nagtatagumpay pala, no? Gano'n. So, ay na magtatagumpay ito. Hindi makapigil yung mga gustong pumigil dyan. Hindi makadlang ang mga gustong madlang dyan. Walang maging blockish na dyan. At maging victorious yan. Magtatagumpay yung person mo. Kayo, ano ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na yung person mo na yun mag-offer sa'yo ng cup of love? Ano gusto nyo sabihin sa'yo? Knight of Pentacles in reverse. Also the Knight of Pentacles in reverse.
upright, Page of Wands. Hindi na tatagal pa. Hindi naman, hindi na siya patient, no? O yung parang pinapatagal niya na hindi niya na pinapatagal pa yung mag-take na action sa'yo. Ayaw niyang madali, yung tumagal pa. Yung ganun. Ayaw niyang tumagal pa, okay? Yung pag-reach out niya sa'yo na matagalan pa siya. Ayaw niya ng ganun na matagalan pa siya. Magti-take na daw siya ng action. Ayan, passionate na siya and positive and brave na siya and excited na mag-take ng action. Ayan, magti-take na siya ng action agad. Move! Ayan. May pagbabalik. Actually, parang kapahalang pa yan eh. Upright ba itong 8 of Cups pala? In reverse talaga siya. May pagbabalik. Babalik siya. Lalo kung on and off yung inyong connection or ex mo or past person or unstable yung connection ninyo, pwede din ganun. Upright ba itong 10 of Swords? In reverse. Kasi nakarecover na siya sa kung nasaktan man to. Kaya babalik siya. Kasi nag-forgive na siya kung merong nangyari na yung nasaktan siya. Ganun ba? Ready na siya for new beginning. No? Mag-umpisa kayo ng relationship na nag-grow at tuloy-tuloy na nag-grow na relationship. Ayan o. Ayan. Na may growth and consistent na nag-grow yung relationship na umpisa ninyo. Yan. Ano bang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Ano ang nagustuhan ng person mo na yan sa'yo? Kasi pag maganto may mission eh. And you're supported by the light. You're supported by the light, no? Ibig sabihin sa liwanag ka. May mission ka from God. Yan, may mission ka from God. So yan, may mission ka from God. And you know what is right from wrong? Hindi. Kasi white and black, no? Actually, wala namang timbangan talaga dito eh. Hindi yan ang ibig niya sabihin dito. Kasi may mission ka, no, from God. And you're supported by the light. Kahit minsan yung may mga mission ay dumadaan sa challenges, guys. No? Lalo, mahirap kasi ang pinagdadaanan ng may mga mission. Halos pa lang ay ayaw mo ng may mission kayo. Gusto mo ng buhay, no? Yung may mga mission, like me, kagaya sa akin. Ewan ko lang sa iba kung nagreklamo. Mas gusto ko yung walang mission na spiritual mission kasi dadaan ka kasi sa mga yung matinding pagsubok, yung parang tinatransform ka, ulit-ulit na babaguhin ka, mga ganun ba? Parang hindi ka makapag-focus sa growth ng finances mo, ganon. Sa dreams mo sa buhay, syempre, kung may gusto mo ding umasinso, gumanda yung buhay mo, ganon. Ganon kasi, may kinabiliban ba sa'yo yung person na to? Sa'yo? Meron. Ano yung kinabiliban niya sa'yo ng person mo na to? Sa'yo? Kasi you are brave, you're strong, you're powerful, kasi may face ng dragon. You're balanced, both feminine and masculine. You are courageous. Makita yun sa mata mo kung gaano ka courageous. Full of strength. Ayan. Passionate. Very brave. So, ito na lamang guys for collective reading.